Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa Book of 2 Chronicles, chapter 4, verse 1 to 3. Ito po ang nakasaad. Nagpagawa rin si Solomon ng tansong altar na 30 talampakan ang haba, 30 talampakan ang lapad at 15 talampakan ang taas. Nagpagawa rin siya ng malaking lalagyan ng tubig na parang kawa na tinatawag na dagat. Ang lalim nito ay 7 kalahating talampakan. Ang luwang ay 15 talampakan at ang sukat sa paligid ay 45 talampakan. Napapalibutan itong ng 2 hanay ng palamuting hugis turo sa ilalim ng bibig nito. Ang mga palamuti ay kasama na ng gawin ito. Inang po, maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po, ang aking babahagi ay mula sa aklat ng Ikalawang Mga Kronika, Kabanata 4, Talata 4 hanggang 6. Ang patungan na lalagyang ito ay 12 torong magkakatalikod, 3 sa hilaga, 3 sa timog, 3 sa kanluran at 3 sa silangan. 30 pulgada ang kapal ng kawa at ang labi nito ay hugis kopa para bulaklak na lirio, maaaring maglaman ito ng 3,000 balding tubig. Nagpagawa rin siya ng 10 palangganang hugasan, 5 sa gawing kanan at 5 sa kaliwa. Doon nililinis ang mga handog na susunugin at sa malaking kawa naman naguhugas ang mga pari. Ito po ang salita mula sa ating Panginoon. Amen. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pambabasahin ngayon mula sa libro ng Ikalawang Kronika, chapter 4, verses 7 to 9. Nagpagawa rin siya ng 10 lalagyan ng ilaw na ginto ayon sa plano, at ipinalagay sa templo, 5 sa gawing hilaga at 5 sa gawing timog. Nagpagawa siya ng 10 mesa at ipinalagay sa templo, 5 sa gawing timog at 5 sa gawing hilaga. Nagpagawa rin siya ng 100 gintong mangkok na ginagamit sa pangwisik. Nagpagawa rin siya ng bakuran ng mga pari at maluwag na bakuran sa labas. Pinagawan niya ng mga pintuan ng mga daanan papasok sa bakuran ng templo at pinabalutan niya ng tanso. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay mula po sa Ikalawang Kronika, chapter 4, verse 10 to 12. Inilagay niya ang malaking sisidlan sa gawing timog silangan ng templo. Nagpagawa rin siya ng mga palayok, mga pala at mga mangkok na ginagamit na pangwisik. Natapos ni Huram ang lahat ng ipinagawa sa kanya ni Haring Solomon para sa templo ng Diyos. Ito ang kanyang mga ginawa. Ang 2 haligi, ang 2 parang mangkok na ulo ng mga haligi, ang 2 magkadugtong na mga kadenang palamuti sa ulo ng mga haligi. Amen. God bless po. Gandang gabi po sa ating lahat. Ang ating babasahin ngayon ay makikita sa Kadalawang Mga Kronika, Kapitulo 4, versikulo 13 hanggang 15. Ang 4 na palamuti ng hugis ay parang prutas na pomegranata. Nakakabit ang 2 hilera dito sa bawat magkarugtong ng mga kadinang napagpaikot sa ulo ng mga haligi. Ang mga kariton at mga planggana, ang lalagyan ng tubig na tinatawag na dagat at ang 12 tansong turo sa ilalim nito. Yun lang po. Maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Good morning po. Ang aking Bible verse for today is from 2 Chronicles chapter 4 verses 16 to 18. Ang mga lalagyanan ng abo, mga pala at mga pantusok at iba pang kasangkapan. Ang mga kasangkapang ito, nayari lahat sa makinis na tanso ay ginawa ni Huram para sa templo ni Yahweh ayon sa utos ni Haring Solomon. Ipinahulma ng hari ang lahat ng ito sa kapatagan ng Jordan, sa pagitan ng Sukot at Sereda. Sa dami ng mga kagamitang ito na ipinagawa ni Solomon, hindi na matiyak ang kabuoang timbang ng ginamit na tanso. Ang mabuting balita ng ating Panginoon.
Pagpalang araw po muli sa ating lahat at purihin po ang Panginoon na tayo po ay nakakapagpatuloy sa bawat araw, na tayo po ay nakakapag-devotion, tayo po ay nakakapagbasa ng Biblia, at ito po ay isang mainam na nagawain sa ating buhay na kung saan ito po ay nagpapalakas sa ating spiritual na buhay. At tayo po ay nasa 2 Chronicles chapter 4 verse 19 to 22. At mababasa po natin dito na ang lahat ng pinagawa ni Solomon, na kagamitan ay talaga pong ang ginamit dito ay purong ginto. So dito po natin makikita na talagang yung metal na nagamit ay isang pinakamataas, na antas. Ito yung ginto, sapagkat yung ating Panginoon ay dapat talaga siyang tumanggap ng mataas na klase ng metal kapag sa usapin ng para sa Panginoon. Lagi po natin tatandaan na dapat laging dalisay, laging the best yung para sa ating Panginoon. Dito po natin makikita na talagang yung mga ginamit sa mga kasangkapan ay purong ginto. At makikita po natin at yung pagkakahubog, yung pagkakadisenyo, ito po ay hindi basta disenyo lang, na kundi ito po ay nasa plano na mula rin sa Panginoon, yung mga disenyo na ibinigay. So ibig sabihin, yung lahat nating gagawin, dapat ayon ito do sa will ng ating Panginoon, ayon ito sa plano ng ating Panginoon, para maging karapat dapat ito sa ating Panginoon. So purihin po muli ang Panginoon sa ating buhay, at patuloy tayong pagpalain sa bawat araw ng ating buhay. So God bless everyone. Purihin po ang Panginoon.